balikan natin yung hanging question kanina kung ano na yung natutunan ni Juday at ni Ryan sa magpo 4 years silang pagsasama. Ano nga ba, Miss Juday? Ano nga ba? Well, siguro yung mas maging patient sa isa't isa and as time goes by kasi you will learn to choose your battles. Oo. Before kasi konting kibot, konting ganyan, may issue kagad. Ngayon parang mas na-appreciate na lang namin yung magkasama kami na walang issue, yung ganyan. Naniniwala kasi ako na ang pagiging mag-asawa, it's a work in progress. Hanggang maghiwalay kayo bilang as individual, hindi maghiwalay, namatay na kayo, yung ganyan. Pinag-aaralan nyo pa rin ang isa't isa hanggang sa, syempre, yung proseso na nagsuschool yung mga bata, yung nagtatrabaho kayo. Palagi kayo may learning na nangyayari every year, every month, every day, every week. Siguro, mas natuto na lang kaming maging relax sa relationship namin. Yung wala na masyadong expectations. We just live for the moment. Kung ano na lang yun nandyan, bahala na lang si Lord. Enjoy na lang namin kung siya. dati kung magtampo ka daw, parang nagpapaparlor ka na lang, lumalayas ka muna sa bahay, nagpapaganda. Ngayon, paano ka magtampo? Ay, nag-grocery ako. Kasi matagal yung parlor, may 3 hours ka dyan. Yung grocery, 3 hours lang, 2 hours nga lang. Tapos nagluluto na lang ako buong maghapon sa bahay. Madami naming ulam. Ngayon po na mother ka na rin, ano po yung mga parang realizations mo na parang mas na-appreciate ninyo ngayon tungkol kay Mommy Carol? Alam mo, totoo yung kasabihan na Ano? yung kapag ma-appreciate mo yung nanay mo pag Pag nag-asawa nanay ka ka na na. rin. Oo, totoo. Naalala ko yan si Mami, tinatalakan ako niyan pag dalaga ako. Hay nako, maintindihan mo ako pag naging nanay ka na. And that was 10 years ago. Oo. Shit, tata. Hindi naman halata, in fairness. Naisip ko, parang nalungkot ako. Bakit? 10 years ago. 24 lang ako. Mukha ka naman 23 ngayon. Jesus Marios! Merry Christmas! Hindi, sobra kong nava-value talaga yung pagiging disciplinarya ni Mami sa amin. Yung times na she would tell us na, kayo, sana maintindihan nyo kung bakit ako ganito ka-stricto sa inyo. Isipin nyo kung ano yung ginawa nyo sa nanay nyo, yan ang gagawin nyo sa, ganyan ang gagawin ng anak nyo sa inyo. Ay, kaya ingat ako sa mga issue namin ni Mami. Lalo pat ang panganay ko, babae, nakakaloka. So, ano naman, lalo na ngayon si Mami, talagang maaasahan mo talaga siya pag halimbawa may piano lesson si Johan, may voice lesson si Johan, dadalhin si Lucio sa school, tapos wala kami ni Rai, ura-urada na sa bahay agad yan. Or kaya may sakit yung dalawang bata, lahat agad te-text yan, o anak, kamusta na sila, pinainom mo na ba ng gamot? Nakakatuwa, parang yung relationship namin ni Mami ngayon, compared to before, para kaming magkabarkada. Kung paano kami mag-uusap, kung paano kami lumabas, mas relax. Tsaka balita nga namin, kunyari, kung may trip si Mami Carol, parang ikaw pa yung nagbabayad ng makakasama niya, yung plane tickets na makakasama. May mga moments may makasama naman na lang ganun, siya. pero actually si Mami, mas gusto nga niya na siya lang. Oo. Pero Gusto may mo. mga times naman din na may mga kaibigan din talaga siyang nakakasama. Yun naman yung promise ko sa kanya na ilang taon siyang nagtrabaho abroad. Tapos nung kumikita na ako, sabi ko sa kanya, retire ka na, dito ka na lang sa amin. And go see the world. You deserve it. Siya. Diba? Pag-iipunan natin yan. Paunti-unti na nga lang pwedeng every month. Diba? So, once a year, once in Every other 2 month. years. Basta kaya ko, ibibigay ko sa kanya kasi deserve niyang mag-relax, deserve niyang mag-enjoy, deserve niya yun eh. Kasi 3 kaming anak na pinalaki niya at trinabaho niya talaga na maging maayos ng mga magulang at tao habang nandyan siya. So, I feel sa bawat anak, you deserve to give your parents something. It's payback time. Yun yung sinasabi. It's payback time. You give them what they deserve. Marami ang nagtataka syempre na parang, siguro para kapulutan din ng aral ng ibang mga nag-aartista, na gusto mag-artista, paano maging isang Judy Ann Santos? Yung buhay celebrity, paano ba siya? Hindi ko rin Hirap alam. ba? Madali Paano ba? Kasi parang ang ayos-ayos mo, kung kailan ka nag-asawa, tsaka parang mas nabalanse mo, mas gumanda ka, basta umayos lahat.
once kilala mo naman ako mulat sa pool, Oo naman. hindi naman ako naging artista na, I mean, ibig sabihin, hindi naman ako umaarte sa Oo. harapan ng ibang tao. True. I mean, kung ano yung ipapakita ko, yun na talaga ako. Meron naman din akong ugali na kapag may nakita akong tao na hindi ko siya type, hindi ko talaga siya type. May ganun naman din akong ugali. Tsaka siya, usually kasi, parang walang entourage. Sila dalawa lang sila ni Nonong. Oo. O tatlo sila nila Jane. Ganun lang. Ganun lang eh. At saka sila lang talaga yung core group ko. Wala na akong ibang barkada maliban sa mga staff ko. And, paano ba maging isang Judy Ann Santos? Sino ba yung Judy Ann Santos? Siguro... Judy Ann Agoncillo na kasi ngayon. Kaya hindi mo nakilala si Correct. Judy Ann. Siguro kapag hindi kasi naman nakaplano tong ginawa ko eh. Nangyari lang siya. Nagkataon na na-enjoy ko siya. Inalagaan ko siya. Oo, maganda ang kita sa trabaho ko to. Kaya mas inalagaan ko siya. Hindi naman ako magpapaka-plastic sa Oo. pagsabing, alam mo sabihin kung konti lang ang kita, ba't nandito pa ako? Diba? In reality and practicality, kung may gusto kong isang trabaho na gusto mo makaipon kagad, yes, pag-aartista yan. Pero ang kakapalit naman nun is, you have to work hard for it. Kailangan mong i-earn yung trust ng tao, kailangan mo makisama ng husto, ng totoong pakikisama, hindi yung nakikipagplastikan ka. Umaarte ka sa harapan ng camera, hindi mo naman din gugustuhin pag nasa likod ng camera, aarte ka pa, nakakapagod naman yun. Parang arte ka ng arte. Arte mo na. Diba? Parang maghahanap ka ng tunay na buhay, maghahanap ka ng simplicity in life. And I just happen to have that simplicity with my friends. Yung I enjoy my time with them. I enjoy having a massage with my mom, my sister, and I enjoy being alone. Simple things makes me happy. Ngayon na nga lang nagkaroon ng mga branded na mga bagay-bagay. Oo. Dati naman wala. Car dumps, okay na. Ngayon may lubutan ka. Yung gano'n yung, ay, Sa lubutan ito. sana simple, hindi ko alam, hiniram ko lang yun. Sana simple na lang ang buhay, yung gano'n. Pero ano yung mga bagay po na parang nakakapagpa-down sa'yo? Meron bang mga... Pero syempre, pagka nagkakaroon ka ng issues with friends, I mean, pag may tinuturing ka talagang tutunay na kaibigan, at nagkaroon kayo ng Hindi pa slight misunderstanding, na nakakalungkot, kasi pag nagtrato ako ng kaibigan talaga, I will fight for you till death. Pero kapag ka nasira naman yung trust ko na yun sa'yo, asahan mong hindi ko na maibabalik yun. Maibalik man, matagal na panahon, poprosesuhin ko siya, hihimayin ko siya isa-isa. Kasi I invested too much emotion eh. Parang I invested my life on you already and then nagkakaroon tayo ng ganyang issue. I care for my friends truly, deeply. Ganun talaga akong tao siguro. Andun pa rin ba yung mga friends mo na noon mga parang core group mo nga rin? O sino yung makukonsider mo ngayong mga top 5 na mga kaibigan mo? Pinaka-close mo? Pinaka-close Showbiz, mo? Showbiz pero friends mo na hindi rin nagpapaka-showbiz. Maylene, Gladys, andyan si Iza Calzado, andyan si Agot, sino pa ba? Julina, once in a while, though hindi naman din kami masyado nakikita at di naman kakatextan, pero sila talaga yung masasabi mong di man kayo magkita, hindi man kayo mag-usap. Alam mong pag nagkita kayo, mahaba kayo, marami kayong pag-uusapan, pero walang issue kahit hindi kayo nagkikita. Oo. Walang issue kahit hindi kayo nagkakatextan. Parang naiintindihan nyo na lang na, may sarili-sarili na tayong buhay, wag na tayo wag na magpaka-bagets pa dito. Ito rin ba yung mga top 5 friends na pag kailangan mo sila, nandyan sila? Oo. Ang masasabi ko, ito yung mga tao na pag may tinanong ka, alam mong sa inyo lang yung pinag-uusapan nyo. Hindi siya lalabas, hindi siya mapapag-usapan ng wala ka. Oo. Of course, kasama dyan si Joy, si Jane, si Ana. Kasi si Beth, tama Oo ka na nga. sinulat. Kasi narinig namin, tinutulungan mo yung mami niya sa pagpapagamot. Merong lymphoma. Ano yung Well, kwento actually, doon? she's okay. Na she's undergoing some therapies now. And I think she wants to be quiet about it. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng tao welcome sa pakikipag-usap sa
nararamdaman nila, 'di ba? Lalo pat recent ano mo lang na discover kung ano talaga yung nangyayari. So, I made naman a promise to Beth na even before she left, I told her na, o sige, Beth, habang wala ka dito, ako na munang bahala sa kanila kung ano yung hanggang kaya kong maitutulong sa kanila, itutulong ko. Meron ka bang hindi kinayang controversy ever? Although nalampasan mo naman kasi nandito ka pa. Diba? Pero yung pinakamatinding hindi mo... Pinakamatindi siguro. Yung talagang iniyakan ninyo, ikinasama talaga. Siguro, Parang- matagal na yun, alam mo yun, yung kay Mami tsaka kay Tito Alfie. Oo. Matagal. Para kasi ang hirap kapag naipit ka sa Naipit ka, gitna oo. ng dalawang taong mahal na mahal mo at dalawang taong napakalaki at ang tindi ng, lalo na si Tito Alfie, ang tindi ng ano niya sa show business, yung, at saka batang-bata pa ako noon. Napaka-vulnerable ko, napaka-sensitive ko, tapos araw-araw din ako nagtatrabaho. So, alam mo yun, yung parang gusto mo na lang mawala at ayaw mo nang mag-artista para na lang matapos yung issue. Kasi you're torn eh. May nanay ko itong pinag-uusapan natin. Tapos manager, tapos pera, tapos ipit ka sa gitna. Ayaw mong may masaktan. Pero at the end of the day, si Tito Alfie naman din yung nagsabi sa akin na, alam mo, kung hindi mo kinampihan yung nanay mo, magagalit ako sa'yo. Okay. Siya naman yung nagsabi sa akin nun. At least, oo. Oo, so ano, at least naging okay na rin sila ni Mami. Naging civil na rin naman sila. Inisip ko, baka kailangan ko din siya talagang pagdaanan. Kasi para alam ko kung paano ko rin protektahan yung sarili ko sa mga intriga na ganyan. Siguro doon nagsimula yung pagiging matabil ko sa pagsagot. Yung naging matapang ako, yung wala na lang akong pakialam sa sasabihin ng tao. Total, magsabi ka ng totoo, magsabi ka ng hindi, may masasabi sila. So, magsasabi na lang ako ng totoo. Kung may masaktan, pasensya. At least, sinabi ko yung totoo. Ganun na lang. Salamat, Juday. Parang ang dami mong na-share sa amin this afternoon. Magpasalamat tayo kay Yes, Juday. we'd like to thank Sir Junat Galvez of Taste of LA, Tito Alfie Lorenzo, of course, si Miss Jane Buencamino para sa shoot na ito na kung hindi dahil tinulungan nila kami, hindi ito matutuloy. O mag-promote ka na, Juday. Oo nga. Una sa lahat, thanks again for inviting me here. It's a first. Eh, nakakatuwa na-experience kita nang ninenervyos ka. Sana sa susunod kasama naman si Ryan para... Saan ako baka mas Yes. nervousin ka? Hindi na. Mag-wine tayo habang ini-interview. Oo nga, sana pala kanina nag-wine ako. Ay, Kaya- si Agimat, si Enteng Cabezote at si ako, showing na po, ayan po ang aming official MMFF entry for 2012. Isang pelikulang pampamilya. Rated G po kami ng MTRCB and graded B po kami ng CEB. So, yan ang patikim namin kung gaano kahusay at gaano ka-family-oriented tong pelikula namin. At sobrang daming mapupulot na aral sa pelikulang to. And of course, sa lahat po ng mga pelikulang kasali sa MMFF, panoorin niyo po lahat dahil napakagaganda ng entries this year. At unahin ang si Agimat. Of course, alam niyo yan. Yes. Okay, salamat, Juday. Thanks Thank so you much. so much. Thank you so much.